July 2007, ang taunang Baratillo Market sa Freedom Park tuwing Fiesta ng Kawit ay dapat makatulong sa maliliit na negosyante gaya ng mga nagtatayo ng sidera. Sa affidavit ng mga asidera, itinuturo nila si Mayor Tic ang humihingi ng pera. Hindi natuloy ang Baratillo kaya dapat ma-refund ang 120,000 down payment. At walang official receipt kung kaya ang pera ay di pumasok sa kaban ng bayan. Ang kaso nakapending sa Regional Trial Court. Ikalawang buwan pa lang ni Mayor Tic, laganap na ang illegal na video karera at fruit games sa halos bawat barangay ng Kawit. Bakit hindi nga naman pwedeng patigilin ang illegal na larong ito? Si alias Spider-Man kasi ang may-ari na anak daw ng isang politiko. Dito napupunta ang pera ng mga estudyanteng naaakit maglaro ng video karera. Sa ikatlong buwan ng termino ni Mayor Tic, sinimulan tapunan ng basura ang likod ng bagong municipal building na nasa pagitan ng Barangay Putol at Barangay Batong Dalig. Pinayagan niya ito at hindi inisip na ang katas ng basura ay sisip-sipin ng poso na pinagkukunan ng inumin ng mga residente sa dalawang barangay. November 2007, tinatayang 80 million pesos ang nawala sa kaban ng mga negosyante ng Kawit dahil sa pagpapasara ng tulay sa Barangay Panamitan at Marulas. Hindi ikinonsulta ang mga maaapektuhan at hindi rin naglagay ng detour bridge o alternatibong daan. Habang ginagawa ang tulay, bumagsak naman ang kita ng mga negosyante sa Kawit. Kasama na dito ang Josephine's Restaurant at Binakayan Public Market. Nasaan ang magaling na pagdedesisyon dito ni Mayor Tic? Nagbukas ang isang sabungan sa Barangay Samala, Marquez nang walang zonal clearance. Ang zonal clearance ay isang requirement para mag-operate ang isang sabungan. Malapit ang sabungan sa simbahan ng UCCP at Mamas Norway na isang paaralang pambata. Kaya malabo itong makakuha ng zonal clearance. Resulta, pinayagan ni Mayor Tic mag-operate kahit wala nito. ₱5,000 ang sinimulang singilin para sa business clearance. Kinolektahan ng ₱5,000 para sa business insurance ang mga magre-renew ng permit. Kasama na dito ang mga tricycle, sari-sari store at yung mga may pwesto sa palengke. Umabot sa humigit kumulang ₱2 milyong ang koleksyon ng business insurance. Walang resibo, walang insurance policy. Idagdag pa dito ang pagtataas ng business tax na ditugma sa local government tax code. Mga proyektong sagana sa press release pero hindi makita kung saan. Ang tawag dyan, Ghost Project. Ang tiling of Gahak Multipurpose Hall sa Cavite El Viejo Subdivision. Walang maituro ang mga residente kung nasaan ang multipurpose hall na ito. Ghost Project. Nagbumultong gawa ni Mayor Tic, Vice Mayor Orange at mga konsehal. Ang presyo ng street light sa Barangay Manggahan, Binakayan ay nagkakahalagang ₱370,000. Substandard na, ang mahal pa. Mukhang mahilig sa multipurpose hall si Mayor Tic. Nagpagawa siya ng multipurpose hall sa PhilHome Subdivision, Tuklong Kawit, na isang pribadong subdivision. Nagkakahalaga ito ng tumataginting na ₱700,000. Isa sa pinakabonggang korupsyon sa taong 2008 ang pagsira sa bagong munisipyo para i-renovate kuno. Tinanggal ang bubong na bakal at yero na nagkakahalaga ng ₱450,000. Ibinenta ng magtiyong politiko ang mga ito gamit ang tract ng munisipyo. At magkano ang pondo para makompleto ang paggawa ng munisipyo ng Kawit? ₱50 million. Ginawang firing wall ang under construction na municipal hall. Ito ay sa pamumuno ng anak ng isang politiko at konsehal. Sino sila? Alam yan ni Mayor Tic. Pinapasweldo ng gobyerno ang maraming pangalan na lumalabas sa payroll ng munisipyo ng Kawit. Pero hindi naman opisyal na empleyado, mga ghost employee.
Marami na din ang nag-resign pero patuloy pa rin sumisweldo. Sila ang mga multo ni Mayor Tic. Isang river dike ang ipinagawa sa gitna ng Barangay Marulas, Caingin River. Flood control daw ito. Ang istruktura ng dike ay hindi sa flood control, kundi para sa katabing palaisdaan ni Mayor Tic. Pinaganda lang ang kanyang pag-aari at pinalawak pa ang sukat ng kanyang palaisdaan. Pangunahing industriya ng Kawit ang pag-aalaga ng tahong, talaba at iba pang klase ng seafood at pagbabaklad. Pero noong August 25, 2008, ipinademolish ni Mayor Tic ang mga baklad at pabiyayan. Bawat baklad ay nagkakahalaga ng 70,000 pesos at ang mga pabiyayan ay 100,000 din ang halaga. Nawala ng halos 7 million ang mga maliliit na namumuhunan dahil sa di makatarungang paggigiba dito. Maraming nawala ng trabaho. Mahigit 300 mga bata ang di nakapagpatuloy sa pag-aaral, ayon sa principal ng Binakayan Elementary School. He painted the town pink. Literally. Mga gusali, pader at kalsadang hindi naman kinakailangan palitan ang pintura, pero dahil gusto ni Mayor Tic, naglabas ng pondo para dito. Sa halip na idagdag na lang ang budget sa scholarship, kabuhayan at gamot para sa mahihirap na residente ng Kawit. May pera sa basura ng EPSA. Problema na nga ng Kawit ang pagtatapunan ng basura. Bakit kailangan sa Kawit pa rin itambak ang basura ng EPSA at Rosario? Magkano ba ang tinanggap ni Mayor Tic dito? Pati ang isang kilalang restaurant sa EPSA na pag-aari ng anak ng politiko ng Kawit, sa bayan pa rin natin ang bagsak. May pera nga talaga sa basura. Ang bagong lumang ambulansya na kulay pink na nagkakahalaga ng 450,000 ay nabangga at nasira. Humingi ng permiso ang konsehal ni Mayor Tic para mag-claim ng insurance para sa nasirang ambulansya. Dumating ang cheque na nagkakahalagang 75,000 pesos. Dapat sana'y pampagawa ito ng nasirang sasakyan. Pero hanggang sa kasalukuyan, wala nang balita kung saang bulsa napunta ang pera. Wala na rin ang ambulansya. Voucher ang katumbas ng financial assistance na maaaring makuha mula sa hinihinging tulong sa munisipyo ng Kawit. Pero bakit bawas ang nakakarating na tulong? Kung ang nakalagay sa voucher na napirmahan ay 1,500 pesos, nagiging 200 pesos na lamang ang nakukuha ng nangangailangan.